Okay, so let's try to introduce Okay, good morning. Good morning everyone. Magandang umaga po. Saglit lang po ay sasara ko lang yung pinto. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kung kayo po ay nasan man, magkape tayo. Medyo na late po tayo ng live ngayon kasi nag-prepare muna ako ng aking coffee. So good morning. Magandang umaga sa lahat, sa mga kapatiran natin Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kapatiran po natin nasa ibang bansa, nasa Amerika, sa Singapore, sa Hong Kong, Saudi Arabia, sa Australia, at maging sa Scotland, si Sister Lolita. Hello Sister, kumusta ka dyan? At yung malaking mga kapatiran dito sa Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao. Magandang umaga po sa inyo lahat. At saka sa mga kapatiran po natin, wherever you are, bahagi po ng Pilipinas o maging ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Okay, so hindi ko makikita yung inyong mga pangalan, So just comment kung meron po kayong dyan, sa nasaan lugar po kayo, So today we are going to discuss po ang isa pong katuruan. Katuruan na kung saan si Kristo daw po ay nag-suffer, nagpunta ng impyerno para mag-suffer, o kaya yung kanyang kaluluwa nag-suffer sa hell. Okay? Yun yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito, because that is widely spread sa mga churches, especially sa mga Baptist group. The teaching was originally from American preachers, American pastors, and then eventually passed on to the churches here in the Philippines and adhered and believed on. And it's spread out, it's really widespread, that kind of doctrine. Okay, but I was amazed when the first time that I heard it, nung narinig ko yun mga kapatid, I was so amazed kasi nga, kung nga naman si Jesus Christ ay nag-suffer sa impyerno para mapatawad ang ating mga kasalanan. So emotionally, I was amazed. Talagang I was overwhelmed. In fact, after ng camp meeting na yon, if I can remember it correctly, camp meeting ata yun, sa isang grupo ng mga Baptist doon sa Batangas, nung una kong narinig yung turo na yon, nga naman, parang, sino ba ako bilang makasalanan na ang tagapagligtas ay nasulog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. So I was overwhelmed nung narinig ko yon, turo na yon. So isang American pastor yon. Pero dahil nga eventually as I study the Bible, as I search the scriptures, kung yun ba ay totoo, yung bang nasa Bible, na si Jesus Christ ba talaga ay nag-suffer sa impyerno para bayaran ang ating mga kasalanan. Okay? So, it's that kind of doctrine, and nag-start po yan sa mga grupo sa Amerika, ng mga, kung hindi ako nagkakamali, mga holiness group sa Amerika, and then mga grupo niyan, mga kapatid, kumalat yan dito sa Pilipinas. Hanggang sa nag-spread out na nga po yan sa mga churches. And nag-start yan sa mga
ah, hindi mga Baptist actually, mga holiness group, no, sa Amerika. Tapos dala-dala ng Amerikano dito sa Pilipinas yung doktrina na yan. Tapos pinaniniwalaan ng karamihan. Okay? And I was also a part of that kind of belief, no? Pero kita natin nasa Bible ba yan? So yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga, and hopefully ay makakatulong po itong turo na ito na maunawaan po natin talaga kung ano po talagang sinabi ng Bible. Okay? So siguro magsimula po tayo sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat for this great and wonderful time na binigay niyo po sa amin, sa akin, Panginoon, na makapagtuturo po ng iyong mga salita. Ang tanging hangad lang po, Panginoon, ng turo nito ay malaman ang iyong kasulatan, ma-magnify ang iyong mga salita, mapalawak ang katotohanan, Panginoon. Marahil ng iba tatanggapin, marahil ng iba ay i-reject. But ang importante, Panginoon, ay preach the word, being studied in season, out of season. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo po sa pangalan ni Kristo. Amen at amen. Okay, so now we will begin po, mga kapatid, sa Acts chapter 2. Ito kasi yung pinaka-text na ginagamit po ng karamihan. Acts 2 verse number 27. We will begin po itong context na ito. The Bible says in Acts 2 verse 27, because thou wilt not leave my soul in hell. Now remember, David was talking here. Si David po ay nagsasalita po dito, at ang sabi po ni David, hindi mo iniwan, thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer the Holy One to see corruption. So binanggit po ni David po dito yung word na hell. So just because they saw, okay, just because they have read the word hell, and they speculate that Jesus Christ did really go to hell, right? So, just because they have read, nibasa nila na, si Kristo napunta ng impyerno. Thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Then, nilagay nila yung word na hell, and dinugtong nila ang salitang suffer. Therefore, nag-conclude sila sa message na si Jesus Christ did suffer sa hell because of this verse. Now, without a careful study, without a careful observation po ng narrative ng Acts chapter 2, at magpupulot-pulot ka lang. Yan ang nangyayari ngayon sa mga aral eh. Pupulot-pulot ng mga verses, pupulot-pulot ng mga aral, tapos paniniwala. Gagawing doctrine. So we have to search the scriptures. We have to, kumbaga, bird's eye view na tinatawag, no? Para maunawaan talaga natin kung ano talaga yung nasa Biblia. Okay? Let us continue reading it para meron tayo pong idea kung ano po yung narrative na pinag-uusapan. Ang sabi po ng Bible, sa 27, Acts 2:27, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Verse 28, thou hast made known unto me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried. So David was talking here, at ang sinabi po niya, hindi siya niniwan ng Panginoon. Sabi niya, and he's both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day. Okay? Malinaw na yung hell na tinutukoy po dito ni David is yung pong sepulcher. So sa King James Bible, malinaw na ang hell po is grave, no? Hindi po yan turo ng mga saksi, okay? Kasi ang turo ng mga saksi, kapag namatay ang tao, yung kanyang kaluluwa ay mapupunta sa grave. Now, let's see, for example, let's go po sa reference po ng pinag-uusapan po dyan. Matthew 12, verse 40.
ito po ay isang naratibo ulit na binanggit po yung nangyari kay Jonah sa loob po ng tiyan ng whale. Okay? Ito pong sabi ng Bible, Matthew 12, verse number 40, the Bible says, "For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly," so si Jonah daw po ay 3 days and 3 nights na doon po sa loob ng whale, yung belly, yung tiyan ng whale. "So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Again, nakabasa lang po sila ng salitang heart of the earth, ginawa na po nilang impyerno po ito. This is how they connected verses just to justify na si Kristo ay pumunta nga ng impyerno. Okay? So see, sabi nila, you see, Jesus Christ, what was in 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, katulad ng illustration na ginagamit nila, see, Jesus Christ, the soul of Jesus Christ was in hell, suffering 3 days and 3 nights, okay? Habang yung kanyang body ay nasa grave, ang kanyang soul ay napunta ng impyerno. So, over the years, I was thinking na, meron ba talagang verse na binabanggit ang Bible na si Jesus Christ ay nagpunta talaga ng impyerno? I mean, the real activities, no? The scripture, kasi hindi tayo pwedeng mag-speculate, hindi po tayo pwedeng maghula. Kailangan po nating patunayan kung talagang sinasabi po ng scripture yan. So, do whatever you can in scripture. You can speculate, you can assume, no? But assumption and speculations is far different from the truth, because speculations and assumptions are not truths. Okay? Hindi siya katotohanan. Kaya nga nag-speculate lang po tayo eh. Kaya nga nag-assume lang po tayo. Kumbaga, hindi talaga siya yung totoo. So, makikita natin, ito yung mga keywords na kanilang ginagamit, that Jesus Christ is in the heart of the earth. The heart of the earth, ang sabi nila, yun yung impyerno, the heart of the earth. So another verse na kanila pong pinatutunayan na si Kristo ay nagpunta talaga ng impyerno. Puntahan po natin ang Ephesians chapter 4. Okay. Now, when we study the Bible, we have to be careful to be emotional. Okay? Kasi nung una kong narinig ito sa isang camp meeting, sa conference ata yun, sa Lipa, Batangas, I was overwhelmed. I was emotional. Kasi, oo nga naman, yung Savior ko nag-suffer sa impyerno. Sino ba naman ako na hindi maliligtas, na nag-suffer sa impyerno? So, I was emotional. I was overwhelmed. To the point na hindi ko na sinerch sa scripture. To the point na hindi ko na sinuri sa Biblia. So, I wasn't careful. Okay? So, when we study the Bible, you have to be careful to be emotional. Okay? Kailangan maging careful kang maging emotional ka. You have to be, kasi kaya nga ang salvation is nasa mind eh. Mga kapatid, you have to keep in memory. You don't keep it in your heart. You keep it in your memory. The Bible says, if you keep in memory what I preach unto you. Kaya ang salvation is knowledge, no? Kailangan unawain mo siya. Hindi mo siya ramdamin. Kaya nga maraming Kristiyano ngayon, nararamdaman nila ang kaligtasan. No, you don't feel salvation. You know you're saved. Ano sabi po ni Paul? For I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. So, ang Bible, nagsasabi na alam mo ang kaligtasan. Alam mo, hindi po yan feel mo. You know, sabi ni Paul, I know whom I have believed. Kaya nga ang salvation, meron siyang helmet of salvation. Ang helmet, ang pinoprotektahan yung ulo, yung brain. Okay? Hindi yung heart.
Okay? So mga kapatid, so be careful on being emotional with regards to doctrine kasi your emotion will lead you to confusion. And baka mamaya mali ang pinaniniwalaan mo over the years. Ito yung pinaniniwalaan ko over the years. Every time mag-suluining ako, every time mag-witness ako, lagi kong sinasabing, alam mo bang si Kristo nasunog sa impyerno para lang maligtas tayo? So, can you read it, mga kapatid, sa 1 Corinthians 15, 1-4, na mayroong binanggit doon na si Kristo na punta ng impyerno? Ang gospel is death, burial, and resurrection. That's very basic. Okay, that's the truth, mga kapatid. Okay, ito pa yung isang verse na kanilang pinanghahawakan. Na si Kristo nga daw ay napunta ng impyerno because of the heart of the earth. Maraming definition ng heart of the earth. For example, pwede siyang nasa gitna. Okay? Pag sinabi bang heart of the city. Okay? Pag sinabi mo natin in the heart of the city. Does it mean really under the city? Di ba? Excuse me. Pag sinabi po natin in the heart of the city. Okay? Like for example, Cebu City. Cebu siya, province, pero yung city nandun sa gitna. Nakapalibot sa kanya yung Danao City, Mandawi City, I don't know, ano pa ba ibang city doon? Talisay, mga ganon. Pero yung Cebu, nandun po siya sa heart of the city. Nandun siya mismo, nandun yung City Hall. So, it does not mean na nasa ilalim siya ng island, nasa ilalim siya ng province. No, mga kapatid. So, tingnan natin ang kanila pang patunay. Ito pa yung kanilang patunay, Ephesians chapter 4, verse number 9. Okay? Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth. So, kinonect nila yung heart of the earth, yung kay Jonah, sa lower parts of the earth. Okay? So, sabi nila, impyerno nga ito. Kasi nga, lower parts of the earth. Okay? So, ito nga yung hell na sinasabi nila, no, mga kapatid. Now, let's see. Tingnan po natin ang scripture. Okay? Puntahan natin po kung paanong namatay po si Jesus Christ para makuha po natin ang ibig pong sabihin ng Biblia. Okay? Tingnan po natin, mga kapatid, sa Book of Matthew, I think. Tingnan po natin, mabuti. Sabi po ni Jesus Christ na, Father, I commend my spirit. Tingnan natin mabuti. Sa Luke 23:46. Luke chapter 23, verse number 46. So, tanungin muna natin mabuti. Nung namatay ba si Jesus Christ, meron bang kaluluwa na nag-depart sa kanya at saka pumunta ng hell? Meron ba? Meron ba tayong babasa sa Bible na nag-depart ang kaluluwa ni Jesus Christ? That is the common belief, na nag-depart ang kanyang kaluluwa at bumaba sa impyerno at nag-suffer. Let's go from scripture to scripture. Luke 23 verse 46. Luke chapter 23 verse number 46. Okay? The Bible says, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thine hands I commend my spirit. Commend means binigay. Okay? Meron pong built-in dictionary ng ating King James Bible. Ang ibig pong sabihin ng commend means give up.
give up. Okay? And po, Father, into thy hands, I commend my spirit. And having said thus, he gave up the soul. He gave up the ghost. So yung kanya pong hininga, yung ghost, yung spirit niya, ay nawala. No? Kasi kanyang hininga, mga kapatid. Walang binanggit na yung kanyang soul ay nag-depart sa body. Turo ng Babylonia, turo po ng Katoliko na ang body ni Kristo ay nag-depart doon sa katawan. Okay? At napunta po ng impyerno, nag-suffer. So don't just stop there. Okay? Kasi hindi porket nakikita tayo ng heart of the earth, lower parts of the earth, automatically, we will convert it into hell. Okay? Na traditional hell. Kasi nasabi ng iba, yung impyerno talagang nasusunog. Okay? Yan ang kadalasan pong turo. Okay? So makita natin that I commend my spirit, sabi niya. Okay? Puntahan po natin, ito yung kanilang verse na ginagamit. Ang sabi nila, na satisfied daw yung Father, okay? Na satisfied yung Ama sa ginawa ng Diyos, sa ginawa ni Kristo, doon sa kanya pong pagkasunog ng kanyang kaluluwa doon po sa impyerno. Yun po yung kanilang turo, na satisfied daw yung Father. Kaya, yung ginawa ni Jesus Christ ay way daw yun to appease the wrath of God. Way daw yun, mga kapatid, na si Kristo ay kailangan niyang ang illustration pa nila dyan, yung burnt offerings yung sa tabernacle. Naturo ko na din yan before. Na before ang animals, before po i-offer yan, yung high priest, pupunta muna siya doon sa laver, papasok muna siya doon, and pagkatapos doon ay may burnt offerings. Okay? Para yung amoy ng dugo ng hayop ay maaamoy doon sa mercy seat. So ginagamit nila yon na si Jesus Christ ay nasunog sa impyerno, kaya naamoy ng Diyos, at nung naamoy ng Diyos ay na-satisfied ang Diyos. So using the common sense, doon po sa tabernacle, physical po yung sinunog doon. Physical na literal na blood, physical po yung sinunog doon sa tabernacle, kaya naamoy ng Diyos, mga kapatid. Sa panahon po natin, sa time natin po, walang sinabi ang Bible na nasatisfied ang Diyos dahil napunta ng impyerno si Jesus Christ. Ang satisfaction ng Diyos dahil sa pag-resurrect niya, dahil sa pagkabuhay niyang muli. Yun yung satisfaction doon kasi yun yung pangako niyang eternal life, mga kapatid. Na napagtagumpayan niya ang kamatayan. Napagtagumpayan niya ang judgment ng kamatayan. The last enemy ay na-destroy, which is death. Doon na satisfied ang Diyos sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Because that is the fulfillment of His promise of eternal life. Kaya doon pa lang, satisfied ang Diyos. That is why, kompleto na yun Ang ginawa ni Kristo na namatay siya, nilibing na buhay muli, that is the completeness of God's plan. Kaya nga, ang sabi ng Bible, we are complete in Him. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 10. We are complete. Kompleto na. Ang sigaw po niya is, it is finished. Tapos na. So, nasatisfied ang Diyos doon sa pagkabayad bilang sacrifice ng kasalanan, bilang offering ni Kristo sa kanyang sarili, mga kapatid, at nagkaroon po ng redemption sa ating kasalanan, doon na satisfied ng Diyos.
God never mentioned in the entire Bible that God was satisfied because Jesus Christ went to hell and suffered the penalty of sin. That is the double jeopardy, mga kapatid. If you are going to study the Bible, yung pong fulfillment, the fulfillment of Christ's death, burial, and resurrection is the fulfillment of the prophecy of the book of the book of the prophets, and also the law of Moses, the 7 feasts of Israel. If you're going to study the 7 feasts of Israel, doon po makikita natin yung pong Passover. After the Passover is unleavened bread, and then after the unleavened bread is the first fruit. After po ng first fruit, yan ba yun, after ba yun, ay Pentecost or trumpets, and so on and so forth. So, 7 in total. Okay, I think it's 8 or 7 in total. 7 feasts of Israel. So that is the prophecy that will be fulfilled. Okay? It should be perfect in timing. Okay? No more delays. Kasi pag ma-delay si Jesus Christ, mga kapatid, ng timing ng kanyang resurrection, ay walang redemption na mangyayari. Imagine if he still go to hell, if he went to hell, okay, the timing will break, the timing will be broken. Kasi madidelay siya ng resurrection kasi kailangan niya muna, kung pumunta siya ng impyerno, kailangan niyang pumunta ng impyerno, it will delay the timing of the resurrection. Kasi yun yung prophecy. Okay? Ang prophecy ng book of the law of Moses in Psalms, puntahan po natin I will explain that further. Luke 24 verse number 44. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled. So all things must be fulfilled. What are the things that must be fulfilled? That what was written in the law of Moses, tininyo, which was written in the law of Moses. Ano po yung written sa law ni Moses? Yun pong 7 feasts of Israel. Yan po yung perfect picture ng redemption. He needs to fulfill the 7 feasts of Israel. Okay? He needs to fulfill that, mga kapatid, especially yung first phase nun, yung Passover, yung unleavened bread, at saka yung first fruit. Kasi, yun yung nasa law ni Moses. Okay? Hindi po pwedeng pumunta siya ng impyerno because madedelay po ang timing ng kanyang death, burial, and resurrection kapag na-delay po ng kahit 1 minuto lang, kahit 1 segundo lang, there will never be a fulfillment of the law. Okay? So, ang sinabi ng Bible, 3 days and 3 nights, doon siya sa tomb, sa libingan. Okay? Sakto yon, perfect timing yon. Na yung kanyang body was there, laid, 3 days and 3 nights, mga kapatid, because that is the prophecy, part of the prophecy. And in the prophets and in Psalms concerning me, then open he their understanding that they might understand the scriptures. So, nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, nung si Jesus Christ ay namatay, binayaran niya ang kasalanan, that is the fulfillment, that is the sacrifice that has been accepted by God as a sacrifice. At nung nag-resurrect siya, napatunayan yung kapangyarihan ng ginawa ng Diyos. Ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Na siya mismo ang may kapangyarihan, mga kapatid. May power siya na magkuha ng buhay, may power din siya na bawiin ang life. Binanggit niya yun sa kanyang mga salita. Meron siyang power to all powers given unto him, meron din siyang power to give life, meron siyang power to take it away. Okay? So, that is totally the working of God. That is the perfection of His work sa salvation. Yung tawag dyan is the spiritual circumcision. Ang ginawa nila dyan sa spiritual circumcision,
kinonvert nila into hell. Kaya daw spiritual circumcision, dahil nga ang soul ni Jesus Christ ay napunta ng impyerno at ang kanyang body ay napunta po doon sa grave at ang kanyang spirit ay bumalik sa Diyos. That is how they interpret the scriptures. Kaya tinawag nilang spiritual circumcision. Ang spiritual circumcision, doon pa lang mga kapatid sa cross, nangyari while He was crucified, nagkaroon po ng spiritual circumcision, the beginning of the operation of God. Tingnan niyo po sa Colossians chapter 2 verse 10. Colossians chapter 2 verse number 10. The Bible says, siguro mag-start na lang tayo dito para diretso tayo, no? Verse 11, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So don't stop there. Verse number 12, buried with Him in baptism, wherein ye also risen with Him to the faith of the operation of God who hath raised Him from the dead. So baptism, nilubog talaga. I mean, picture yun eh. Yung kanya pong paglay daw doon sa grave, kasi baptism is an identity. That's the definition ng baptism, is an identity. Okay? So, how are we being baptized into Christ? How are we being identified into Christ? Katulad din po ng kasalanan na siya pong na ipako sa cross, na ilapat doon, mga kapatid, 3 days and 3 nights, kasi kailangan po niyang ibaon doon, sorry for the word, kailangan po niyang ilibing, sapagkat ang pagkalibing po ni Jesus Christ is pagtakip po yan ng kasalanan na hindi na makita ng Diyos. Yan ang purpose ng burial. Okay? Out of sight, na hindi na makita yung kasalanan. Okay? So walang kasama doon, hindi kasama doon sa death, burial, and resurrection, yung pupunta niyo ng impyerno. You're going to lose. You are going to break the law of Moses. You're going to break the law written in the prophets that Jesus Christ must fulfill. All things must be fulfilled. Okay? Ang all things must be fulfilled po doon ay yung pong kanyang pag-fulfill po ng law sa prophecy po ng 7 feasts, which includes Passover, unleavened bread, first fruit. Okay? Kailangan 3 days and 3 nights po, naka-lay down po yung kanyang body doon as the process po, mga kapatid, ng pagtanggal. Okay? So, on the 3rd day, tinanggal po ng Diyos, naiwan yung kanyang katawan, mga kapatid, at yung life na nag-resurrect is a new life ni Jesus Christ. Okay? Yung life mismo ni Jesus Christ, na na-fulfill po niya ang prophecy, because that's why He is the first fruit among many brethren. Siya yung first fruit. Siya yung unang nag-resurrect from the dead. Okay? Siya yung unang nag-resurrect from the dead. Ano pong sabi ng Bible sa Colossians chapter 1? Colossians chapter 1 verse number 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Sino po yung firstborn from the dead? Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po yung unang na born again. Okay? Born again in the Spirit. Hindi po religion, ha? Born again from the dead. He is the first one to rise from the dead. That is why tinawag siyang firstborn from the dead. At tinawag din siyang first fruits. 1 Corinthians 15:20. 1 Corinthians chapter 15 verse number 20. The Bible says, yan po, 1 Corinthians 15:20, the Bible says, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Sino po itong them na tinutukoy? Yun po yung mga Old Testament saints, kasi wala po silang resurrection. Kailangan munang antayin na mag-resurrect si Jesus Christ bago sila magkaroon po ng resurrection of the dead. Okay? So the Bible says in 21,
For since by man came death, si Adam, by man came also the resurrection of the dead. So meron na siyang life, no? Mga kapatid. So that is why, yung fulfillment ng death, burial, and resurrection is the fulfillment of the complete, the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ is the fulfillment na napagtagumpayan niya ang kamatayan at tinalo niya ang kautusan. Na-fulfilled niya ang kautusan. There is no more law to fulfill. Okay? Kasi fulfilled na po ito. Na-fulfilled na po ito ni Jesus Christ. So, now tingnan natin yung sequence of event. Kasi ito po yung sinasabi ng iba na nag-suffer nga siya sa impyerno. Grabe, no? Grabe yung turo na yan. Kung emotional kang tao, madadala ka talaga. Madadala ka talaga dahil doon sa yung turo na ganyan. Napuntahan muna po natin, sabi niya, ano daw purpose? Kaya tinanong ko ito sa isang pastor noon eh. Anong purpose? Bakit siya pumunta doon sa impyerno? Ang sagot nila sa akin, ano daw yun? Kailangan daw mag-preach doon sa spirits and prisons. Yung mga nakakulong daw ng mga angels, mga naka-chain. Yung mga turo ni Ruckman yan eh. Turo ni Ruckman, turo ni Charles, ni Larkin, mga ganong mga turo, mga kapatid. Kailangan doon niya pumunta sa ilalim para mag-preach. Bakit siya mag-preach? Bakit kailangan niya preach yan? Kailangan ba ng kaligtasan? Kung sakali kung sakaling pumunta siya ng impyerno at i-preach niya doon sa mga nakakulong, bakit kailangan niya preach yan yun? Di ba? Bakit kailangan niya i-preach yun, mga kapatid? Na ipapakita ko sa inyo na yung spirits in prisons, na nag-preach siya sa spirits in prisons, hindi sa ilalim ng lupa. Kundi, yun yung time na nag-resurrect siya, doon siya nag-preach sa spirits in prisons. Ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, sa scripture, sa King James Bible mismo. 1 Peter 3:19, ito yung kanilang patunay. Kaya kung talagang King James Bible believer ka, paniwalaan mo kung ano nasa King James Bible, hindi yung kung anong turo ng ibang tao. 1 Peter 3:19, ayan po. Yun ninyo kung paano nila tinwist ang scripture. Start muna sa 18. 1 Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins, that's the cross, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, that is resurrection. Tingnan niyo po yung sequence. Na-quicken siya ng Spirit. Tingnan niyo po yung sequence of event. By which, ano po yung by which? Yung kanyang burial o kanyang pagka-quicken? By which, doon po sa quicken. By which also, he went and preached unto the spirits in prison. Hindi niya sinabing he went down, he went. Pumunta siya sa spirits in prison, nag-preach siya doon, mga kapatid. Okay? So simply, nag-preach siya. Hindi sinabing he went down. He went sa spirits in prisons. Now, notice yung sequence of event. Ito'y after ng kanyang resurrection. Bakit niya kailangang ipatunayan sa mga espiritu na ito ang kanya pong resurrection? Bakit kailangan niya pong ipakita po ito? Tingnan niyo po mga kapatid. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Okay? Binasa na natin kanina, verse number 10, verse number 11, verse number 12, 13, 14. 13, mapatunayan natin kanina, nabasa na po natin kanina,
Ang si Kristo namatay, nilibing na buhay muli, at after ng kanyang resurrection, ito pong nangyari. Verse 13, Colossians 2:13, and you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, that's the law, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Okay? Malinaw, nasa cross po yan. Verse 15, and having spoiled, dinisarmahan niya, sino? Principalities. Ito yung mga spirits and powers. He made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat, and so on and so forth. Ipinakita niya sa mga spirits na ito na ang law ay wala ng bisa. Inabolish na niya ang kautusan. Ito yung purpose ng spirits in prisons. Okay? Ipinakita niya sa mga espiritong ito na napagtagumpayan niya ang kautusan, na fulfilled na niya ang kautusan. Okay? Walang bisa na yung mga ordinances. Kasi durog na ito, tapos na ito, basag na ito. Okay? Inabolish na niya ito. Mga kapatid, 2 Timothy chapter number 1. Para lang klaro, no? Mga kapatid. 2 Timothy chapter 1 verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. Okay? Inabolish niyang kamatayan at brought life and immortality to light through the gospel. Okay? Inabolish niya. Okay? Yung death. Kasi nasaan ba ang death? Mga kapatid, nasa law. 1 Corinthians 15. Verse number 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Okay. Kasi habang nandun pa siya sa 3 days and 3 nights, under pa siya talaga ng power ng kamatayan. Kaya nung nag-resurrect siya, tinanong niya, nasaan ang tagumpay mo, grave? Hindi sinabing hell. O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang lakas, the strength of sin, at ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan. That is why, kailangan niyang i-abolish. Paano mapatunayan na na-abolish po niya ang kautusan is by way of resurrection. Kaya nga po, ang sabi po ng Bible sa 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So, kailan tayo nagkaroon ng victory? Nung nag-resurrect po si Jesus Christ. Bakit po tayo nagkaroon ng victory? Dahil tinapos, dinurog, inabolish niya ang kautusan. Binasura niya ang kautusan. Parang nung yung nangyari sa impeachment ngayon, di ba? Sa simula pa lang, wala nang visa. Wala nang visa. No? Kaya, inano ng Supreme Court. Di ba? Kasi, katulad po sa atin, sa panahon natin, we are no longer under the law. Kasi inabolish na ito. Dinurog na ito ng Diyos. Basag na ito. Wala nang kapangyarihan ang kautusan. Therefore, kung wala nang kapangyarihan ng kautusan, wala na rin kapangyarihan ng kamatayan. Right? Sabi po ng Bible, sin hath no more dominion. Grabe yun, no? Mga kapatid. Grabe yung sinabi ng Bible dito na wala nang dominyo ng kasalanan.
Wait lang ha. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan. Tingnan sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 14. Kasi wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran na ito ni Jesus Christ. Romans 6:14, the Bible says, "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace." Nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, we are no longer under the law, but under grace. Okay? Yun yung blessing, mga kapatid. So, makita natin na ipinakita ng Diyos sa mga spirits in prisons yung pag-fulfill niya sa law. Yung spirits in prisons na yun at saka yung principalities, hindi lang naman mga naka-chain na angel yun eh. Mga Pharisees, Sadducees, mga dogs, mga ano yun eh, mga iba-ibang posisyon yun. No? Tingnan nyo sa Psalms 22, binanggit ng Book of Psalms yan eh. Sa prophecy. Binanggit sa Book of Psalms 22, mga kapatid. Kaya nung si Jesus Christ ay nandun sa cross ng Kalbaryo, inabangan ng mga spirits yung kanyang kamatayan kasi ayaw nilang mag-resurrect Jesus Christ. Kasi akala nila nung namatay si Jesus Christ ay katapusan na yon. Katapusan na niya yun. Okay? Tingnan nyo yung spirits in prisons na binanggit po, consistent po ang scripture kanina, na hindi po yun nasa ilalim ng lupa. Hindi yun nasa hell. Yun po yung spirits in prisons na pinakita niya. He showed them openly, triumphing over them in it. Ano po yung napagtagumpayan niya? Ipinakita niya sa mga spirits, ipinakita niya sa mga iba-ibang positions, mga devils, evil spirits, ibang mga like malinaw, mga Pharisees, Sadducees, mga including those people, ipinakita niya na ang kautusan ay tapos na. Wala nang visa ito. We are no longer under the law but under grace. Tingnan nyo mga kapatid, nung si Jesus Christ was crucified, ang daming mga nakapalibot sa kanya. Okay? Inabangan yung kanyang nangyayari. Kasi kung ma-fail lang siya, like for example, kung talagang pumunta siya ng impyerno, sa ilalim na sunog, doon pa lang, malilate na yung kanyang resurrection kasi it will take time. Kung sakaling yung typical na view ng iba, no? Kung ang tao nandun sa impyerno, sino ba namang makakaalis ka agad doon? Kung totoo yung sinasabi ng iba na talagang si Kristo, literally, lumalangoy-langoy sa impyerno, kaya nasunog sa impyerno. It will take time. Now, if it will take time, madidelayed ang kanyang resurrection, at pag na-delayed ang kanyang resurrection, walang law na na-fulfill sa Old Testament. Walang mangyayaring fulfillment. So, wala tayong salvation. Walang mangyayaring salvation ang Gentiles kung delayed. Di ba? Kailangan perfect eh. Blameless si Jesus Christ. No? Wala siya dapat bahid, no, mga kapatid. Now, balikan natin. Kasi nung spirits in prisons, makikita natin, mga kapatid, na si Jesus Christ, while He was there on the cross, crucified, marami pong nakaabang talaga. Tingnan nyo sa Psalms 22. Nakaprophesy po yan eh. Psalms 22 verse number 12. Makikita mo sa verse 1, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? And from the words of thy roaring. So ito yung nasa cross, no? Verse 12, many bulls have compassed me. Strong bulls of Bashan have beset me around. So yung bulls of Bashan, kung aralin niyo po yan, yun yung mga positions. No? Positions po yan. Okay? They gape upon me with their mouths as a ravening and roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death.
For dogs have compassed me, Gentiles. Okay? So, iba-iba, no? Kung makita nyo, iba-iba yung na-encounter ni Jesus Christ doon eh. Religious groups, Pharisees, Sadducees, Sanhedrin, magistrates, iba-iba. Okay? Dogs have compassed me, and the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my hands and my feet. I may tell all my bones, they look and stare upon me. They part my garments among them and cast lots upon the beast, and so on. So itong, alam ni Jesus Christ na itong mga taong ito, itong mga halo-halo, hindi lang tao, kundi mga principalities and powers, mga powers mga kapatid, no? Napagtagumpayan niya ito. Ipinakita niya na na-fulfill niya yung law by His resurrection. Kaya nga nung nalaman itong mga to, na nag-resurrect siya, ang sabi ng Bible, hindi na sana natin kinrucified ang Lord of Glory. See? Hindi na sana if we would have known it, no? If we would have known it, we would not have crucified the Lord of Glory. Ito po yung mga princes of this world. Kita nyo, very consistent na scripture. Tignan nyo sa 1 Corinthians 2:8. 1 Corinthians 2 verse 8. Bible says, which none of the princes of this world, mga principalities yan, powers, which none of the princes of this world knew. Ang galing ng Diyos, no? Ang galing ng Panginoon. Paano niya ipinakita yung hidden wisdom ng Diyos na ito, yung hidden wisdom niya na inordain niya before the world. Ano po yung mga hidden, yung purpose and grace niya na ni-reveal niya, mga kapatid? Okay, this is the hidden wisdom. Tinago niya ito, nakatago ito sa scriptures. Okay, hindi na-revealed sa kanila. But on the day na nag-resurrect siya, that's the beginning, mga kapatid, na ipinakita niya kung ano yung hidden wisdom niya na inordain niya before the world unto our glory. Which none of the princes of this world knew. Hindi alam ng mga principalities and powers na ito yung plano ng Diyos before the foundation of the world. Kasi ang alam lang nila, yung from the foundation of the world. Ang alam nila, yung Genesis 3:15, na dudurugin yung head ng serpent, ilalagay sa paa. Yun yung prophesied eh. Yun yung alam nila. So, hindi nakahidden sa kanila yan. Pero yung plano ng Diyos before the foundation of the world, hindi nila alam. They were caught by surprise when the Lord Jesus Christ resurrected, mga kapatid. Ang sabi nila, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of Glory. Kung alam lang nila, hindi nila i-crucify si Jesus Christ. So yun po yung mga spirits in prisons na pinrichsan po niya. Hindi po yun yung nasa ilalim ng impyerno. Consistent. Ipakita ko sa inyo 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy 3 verse 16. So, tandaan niyo po mabuti yung sequence of event. Yung sequence mula sa kanyang kamatayan, pagkalibing at kanyang po pagkabuhay muli. And then after na pagkabuhay niyang muli, nag-preach siya sa spirits in prisons. Pinatunayan niya na na-fulfill niya yung law, blameless, walang spot, blameless, kasi yun yung hinahanap ng Pharisees eh. Kailangan merong isang law na ma-fail si Christ. Okay? Kailangan ma-fail siya doon sa law na yun. Kasi pag na-fail siya, walang law na ma-fulfill. So, continuous ang happiness po ng mga religious na ito. Now, tingnan niyo po sa 1 Timothy 3:16. So, this is the consequential po yan, no? Sequence. 1 Timothy 3:16, malinaw. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, yan po yung nasa cross. Justified in the spirit, yan po yung resurrection. Sin of angels.
Nakita siya ng mga angels. Pinakita natin kanina, yung principalities and powers. Nakita siya na nag-resurrect po siya. Preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So this is the completeness of the program of the redemption ng Diyos. Mga kapatid, ipinahayag niya ang kanyang ginawa, ang kanya pong program, hayag na hayag nung siya'y nag-resurrect. Pero hindi pa rin naunawaan ito ng mga apostles. Until the time that it was revealed, the mystery was fully revealed to the Apostle Paul about God's program before the foundation of the world. At ipinakita, malinaw na ipinakita na ang law is abolished, the law has been fulfilled, and the righteousness na nangingibabaw ngayon sa mundo ay ang righteousness ng Diyos in the gospel of Christ. The death, the burial, and resurrection. Kasi ito yung patunay na wala na yung law. Ito yung patunay na wala nang maliligtas sa pamamagitan ng kautusan, but sa pamamagitan ng biyaya. Okay? So makikita natin yung sequence of event. Okay? Sa mga verses na ating pinag-aralan kanina, pwede niyo pong i-review ito. Wala tayong nakita na nag-suffer ang kaluluwa ni Jesus Christ sa impyerno for our salvation. That is not part of the fulfillment of the law. Bawal magdagdag sa kautusan, bawal magbawas. Why should we add something that is not there? Okay? So, dalawa ang magiging suffering ni Kristo kung magkaganon. Nag-crucify siya, nag-suffer siya doon, pupunta pa siya ng impyerno, nag-suffer siya. So, wala pong, ang sequence of event is the fulfillment of the prophecy of the law of Moses and in the prophets and in Psalms about the Lord Jesus Christ's death, burial, and resurrection. But still, it is an idle tales to them. It is a mystery to them until it was revealed by the Lord Jesus Christ to the Apostle Paul. Kaya si Apostle Pablo, bilang Pharisee, naunawaan po niya na ito po yung tagumpay, na ito po yung nangyari. Kaya po yung how of the gospel is very important for people to understand. Kasi ito po yung nagtataglay ng kaligtasan. Ito po yung nagtataglay ng kalayaan mula sa kautusan. Kapag naunawaan mo ang kaligtasan, naunawaan mo na mayroong plano ang Diyos na buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa mga taong nagtitiwala sa kanyang ginawa. That is why grace po yun. That is why biyaya ang kaligtasan. Kasi wala kang part doon. Wala. Si Kristo totally ang gumawa nun. That is the operation of God in the book of Colossians. Operation. Yung total work ng Diyos. Walang part ng law, walang part ng kautusan, walang part ng tao, but is a complete work of the Lord Jesus Christ at the cross. Kasi siya mismo ang Diyos na namatay doon, na crucified, mga kapatid, na buried, nag-resurrect, at ipinatutunayan na siya yung Diyos na magbibigay po ng buhay na walang hanggan. Okay? So, it's very, very clear na wala tayong makitang patunay sa Scripture na si Jesus Christ ay napunta ng impyerno, nasunog ang kanyang kaluluwa para mag-suffer sa ating kaligtasan. Yan po ay speculations and assumption. Speculation and assumption is not a Bible term. Is not a Bible words. So in a plainer sense, in a plainer words. Okay? Plainer words. Wala tayong makita na yung kaluluwa ni Kristo ay nagsuffer sa impyerno.
in a plainer words sa ating King James Bible. Pero meron tayong patunay na si Kristo ay nag-preach sa spirits in prisons after He resurrected. Not prior to His resurrection. After His resurrection. He went in the spirits in prisons. Ano po yung pinreach niya? Napagtagumpayan niya ang kautusan, and sin hath no more dominion over us. That is why victory ang term na sinabi ni Paul. Okay? Thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kasi tagumpay naman talaga eh. Kasi siya po yung nag-resurrect from the dead. Because from the start pa lang, tinakpan na Satan ng devil ang doktrina ng resurrection. Okay? The entire Bible, you will see that the problem from the Old Testament until po ngayon, the problem is the understanding of the resurrection. Okay? So, pilit po yung takpan ng mga Pharisees, Babylonians, Grecians, Romans. Sila ang pilit na tinatakpan ang resurrection. Kasi hindi sila naniniwala na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Gusto nila na mamuhay sila ng mahaba. They will live longer. Okay? After they die, they just come back and, ganun ang kanilang paniniwala. Mga germ theory, mga ganyan theories ng mga Grecians, Romans, limbo, purgatory, mga ganyan. Okay? So, hindi sila naniniwala ng eternal life because, nila alam scripture eh. Okay? So, malinaw, mga kapatid, na yan ay malinaw na naunawaan ni Apostol Pablo kung ano talagang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Diba? Malinaw yun. Galatians chapter 1. Karoon siya ng personal na Bible study talaga kay Jesus Christ. Literal Bible study. Pinakita niya kung ano yung nilalaman. Volume of the book written of me. Okay? Galatians 1 verse number 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. The good news na pinreach sa kanya ay hindi galing sa tao. You see, yung gospel na tinukoy ni Pablo dito, hindi lang yung death and burial and resurrection eh. Yung good news, yung revelation ng mystery, yung body of Christ, Jews and Gentiles, ay iisa kay Kristo, yung kapayapaan, ng dulot ng kamatayan ni Kristo, yung middle wall of partition, basag na, those are the gospel na ini-reveal. Okay? Part of the gospel, the good news, na ini-reveal ni Jesus Christ kay Paul. Verse number 12, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Why did he persecute the church of God? Kasi naniniwala sila sa resurrection. That is why pinersecute. Di ba? Si Pablo nga sa Acts 17, nung nalaman na nag-preach siya ng resurrection, sino yung mga religious group na nandun? Mga Jews, mga Epicureans, mga philosophers, mga religious group, mga Gentiles. Nung nalaman nila na si Paul ay nag-preach ng gospel, doon kinulong nila si Apostol Pablo. Gusto nilang patayin. Okay? See? Ganun ang ginawa niya noon eh. Verse 14, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, who had separated me from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathens, immediately I conferred not with flesh and blood, and so on and so forth.
Pagdating niya doon sa Jerusalem, dala-dala niya yung fullness of the revelation, the fullness of the understanding. Kaya, unawa niya kung anong nangyari. Kasi ni-reveal sa kanya, mga kapatid. Right? So, I think wala akong nakitang confusion, wala akong nakitang patunay sa scripture talaga na si Kristo ay nagpunta ng impyerno na tradisyonal na. Kasi ang hell sa Bible, sa King James Bible is grave. Literally, pumunta siya sa grave. Okay? Thou wilt not leave my soul in hell, which is the grave, mga kapatid. So, that's the soul. Okay? Hindi yung literal, ang tradition kasi is, yung hell dito sa Acts 2:7, ginawa nilang Gehenna, ginawa nilang parang lake of fire, ginawa nilang fire. Okay? So that's how the King James Bible use it. Okay? So makita natin, mga kapatid, na wala talaga tayo makita kahit isang verse na yung kaluluwa ni Jesus Christ nang depart, napunta ng hell, which is yung turo na iba tradition ng hell, nag-suffer. Okay? Doon pa lang, twisted na yung truth eh. That is another gospel. Mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo na ganyan kasi another gospel yan. Okay? Perverting the gospel of Christ. Adding, subtracting, that was already been complete. Complete nga eh. We are complete in Him. Complete na nga po eh. Ano yung kinumplete niya? Yung law na kanya pong na-fulfill na yun. Nailing it to His cross. Abolishing it. Okay? So, wrap up tayo. Recap tayo. Malinaw. Nung siya'y namatay sa cross, mga kapatid, dala-dala niya yung kasalanan. Nandun siya sa ilalim, mga kapatid, 3 days and 3 nights. Nandun pa rin yung kasalanan, mga kapatid. Nung nag-resurrect siya, na-quicken siya ng spirit. And then after ng kanyang resurrection, doon siya nag-preach ng spirits and prisons. Pinakita niya yung tagumpay niya na natapos niya yung kautusan. That's it. That is why yung mga angels, unawares, yung mga nagpapanggap ng mga angels ngayon, nagpapanggap ng mga, those are mga churches, na mayroon pang law, kailangan i-obey mo yung law, kailangan i-fulfill mo yung law, para makuha mo yung righteousness ng Diyos. That is why that is called another gospel. Okay? Pag sinabi mong nag-suffer pa siya sa impyerno, ang kanyang kaluluwa, that is another gospel. That is a cursed gospel. Because you cannot add something that is already been laid down in the scriptures. Naka-lay down na po yan sa scripture. Do not add something into it. So I hope may natutunan po kayo, mga kapatid. I know you are busy. Ako po ay busy din naman. Nag-work ako sa hapon hanggang madaling araw. So nagigising po ako ng maaga. Hatid mo na yung mga bata sa school. After nyan, nakakapag-live, nakakapag-aral ako ng Bible. So that's the good thing about my job. I love the way the Lord provided me this job, mga kapatid. Okay? So, kasi kung wala po akong ganitong trabaho, baka matatakot ako magturo ng katotohanan kasi baka mawalan ako ng support, mawalan ako ng kaibigan. Kaya, salamat po ako sa Panginoon. I don't need much audience. Okay na sa akin po by the grace of God kung meron nang makakakita ng Bible, ng Word of God, ng truth. Blessing na po sa akin yan. Kasi not everyone sees the truth. Okay? May mga iba na nakikita man nila yung truth, pero dahil sa money, ganun. So, kita na nila, pinakita ko na sa kanila, malinaw naman na sa scripture, dahil takot sila malaman ng kanilang sending pastor, ng kanilang sending church, ng kanilang supporter sa Amerika, kaya huyo na lang si Brother Arnel. Hindi na nila pinapansin yung turo natin kasi tatakot sila.
Ako, by the grace of God, I thank God for my job. I thank God for the provision. Kasi may time pa po ako mag-aral, may time pa po ako na magturo, may time pa po tayo na mag-minister ng Word of God. Tapos, trabaho na naman sa hapon mamaya, mula alas 2 hanggang madaling araw. Okay lang po yan. I enjoy it. I love it. Then, sa mga hindi po nakahabol, no, review nyo po itong live na ito. I-review nyo po ang turo na ito dahil blessing po ito, ma'am, din pag nalaman nyo po ito. Salamat po at mag-ingat po kayo. God bless everyone.